Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na inyo napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page Mike Abe Live. Ngayon pong araw na ito ng Friday, April 4 na po ng ating 2025. Kapasok na naman ang weekend, kamusta na po kayo? Parang bilis talaga ng panahon. Kama-Monday lang, Friday na naman tayo. Okay? Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayo? Lalo tigit dito sa Mega Manila. At mga Pilipino sa ibayong dagat na ating pong kasama araw-araw, ano man po ang inyong mga kalagayan dyan, ano man po ang inyong mga ginagawa. Tayo ay Pilipino, ano man ang paniniwalang pampolitika, Pilipino pa rin tayo na dapat nagkakaisa, nagkakasundo. Suportahan natin si Pangulong Marcos, tagumpay niya ay tagumpay ng bawat Pilipino. At ang mga sasalungat at mga bumabatikos pa, wala naman hong mangyayari dyan. Hintay na lang ninyo ang sunod-sunod nating mga eleksyon. May eleksyon tayo sa Mayo, may eleksyon tayo sa 2028. Di ba? Gano'n naman Yan ang tamang pamaraan para sa pagpapalit. Hindi pang aagaw, hindi ho pang aabuso sa nasa kapangyarihan. Okay? Tuloy na tayo at ito na ang ating mga balita. Kahapon niya po ay personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagdas ng Department of Education, Department of Budget and Management, Joint Memorandum Circular para nga ho sa pagtatatag ng Child Development Center o CDC. Sa ilalim anya ng CDC program, inaasahan na mas mapapahusay pang early childhood care at development facilities para ho sa mga mahihirap na mga barangay sa bansa. Wow, ganda pala nito. Kaugnay pa rin ng balitang yan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginawang triple daw po ang pondo para ho sa school-based feeding program. Wow! Para ho matutukan daw po ang nutrition ng mga batang mag-aaral at ipag-utos din o pinag-utos din ng Pangulo ang pagpapatayo pa ng maraming mga child development centers sa barangay. Ayan, sa mga barangay. Ayos! Mabuhay ang mga kabataan. Ang pag-asa ng bayan ay mula sa ating kabataan. Ayos na ayos po yan. Samantala, 17 Pilipinong naaresto sa Qatar. Pinayagan muna ng makalaya habang sumasailalim pa rin sa investigasyon ayon sa DMW. Walang inihain anyang reklamo laban sa mga inarestong Pinoy. Pero hindi anya muna sila maaaring bumiyahe sa labas ng Qatar habang gumugulong pa rin ang investigasyon. Kung matatandaan, inaresto ang nasa 20 Pilipinong matapos nga pong magsagawa ng pagkilos bilang pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Duterte noong March 28. Ayan ha. So maging aral po ito. Pero kayo po ay magpasalamat sa Philippine government. Under President Marcos, si Pangulong Marcos ang nag-utos at kaya gumalaw ang mga kinakulang pamahalaan o ahensya tulad ng DMW para ho ma-release kayo. Ayan. Huwag na hong pasaway. Mahirap mang may kaso sa abroad. Masarap magtrabaho, trabaho lang. Total, kaya nga kayo OFW, pasintabi na para magtrabaho dyan at ng inyong maitaguyod ng maayos ang mga Pilipino ng inyong pamilya dito sa bansa. Huwag na kayo sumali sa political rally. Hindi naman kayo kilala ng ipinaglalaban nyo. Nakita nga ninyo. Nakakulong na kayo, hindi man lang kayo tinulungan. Gobyerno pa rin na inyong binabastos ang tumulong sa inyo. Yan ang totoo. Mga membro ng gabinete at iba pang opisyal na hindi sumipot daw kahapon sa pagdinig, ukol dito ho sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, pinasususpena ng Subcommittee on Foreign Relations. Samantala, legal team ng Senado, pinag-aaralan daw umano ang hiling na ito. Okay? Masalimot po itong isyong ito at hindi ho yan gano'ng kadali. Marami na ho naging paliwanag dyan. Meron ho kasing ruling ang Supreme Court na hindi kailangan talagang talakayin ang executive privilege in public. Itong ating ilang mga senador in aid of pre-election ng galaw Samantala, Executive Secretary Lucas Bersamin, iginiit na saklaw ng executive privilege ang mga paksa ng ikalawang pagdinig ng Senado. Kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi anya pinadalo ang mga opisyal ng gabinete. Ayan, malinaw. Alam nyo, baka nakakalimutan po ninyo, si Secretary Bersamin ay dating Chief Justice. Alam niya yung Ermita Neri ruling. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ganito rin ang nangyari. Iniimbestigahan ng Senado ang mga cabinet secretary ni Arroyo
Pero meron nga ba executive privilege, nakarating siya sa Korte Suprema ang issue at kinatigan. Sinuportahan ng Supreme Court ang paninindigan ng Malacanang noon na hindi pwede talagang isa publiko or pilitin kapag ka-executive privilege na. Ay ito pinaiiral ngayon. Abay, nagwawala si Bato at saka si Amy kahapon at saka si Cayetano. Lutang na lutang ang inyong mga galaw. Kaya bukong-bukong in aid of re-election ng galaw. Hindi in aid of legislation. Kasi wala nang panahon pag legislation. Sa June pa kayo babalik. Pagkatapos open close na lang kayo dahil papasok na ang 20 Congress after ng ating election sa Mayo. Ayun yun di ba? Anyway, marami talagang gimikan ngayon. Maging maingat tayo. Nakatakdang ipamahagi na ng Department of Foreign ng Department of Foreign Affairs daw po ang tulong pinansyal para ho sa mga biktima ng 7.7 magnitude lindol sa Myanmar at Thailand. Ayon sa DFA, Undersecretary Eduardo De Vega, nasa $100,000 ang pondo na ipamamahagi daw po ng pamahalaan sa mga OFWs na sa para ho sa financial needs nila. Ayun, may tulong pinansyal. Ako, yan po yung kawawa. Yan ang dapat pagtulungan. Kasi biktima ng kalikasan. Earthquake po yan okay? Inaproban din po ng Amerika ang pagbebenta na sa Pilipinas. Wow! 20 fighter, F-16 fighter jets. Wow! 20 na nagkakahalaga ng $5.5 billion. Sa kaugnay na balita, tiniyak daw po ng palasyo, okay, na ang posibleng pagbili ng F-19 fighter jet. Bakit naging 19? Akala ko ba 16? F-19 o F-16? Alam mo tama dyan, baka tayo maligaw dito. Ay hindi para kalabanin ang anumang bansa. Ito anya umano ay bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ilinaw din ng Malacanang na hindi sasabak sa gera ang Pilipinas kasunod ng ulat ng paghahanda ng bansa sa gitna ng tensyon na mamag-itan ngayon sa Taiwan at China. Ayan. Naghahanda lang naman ng Northern Luzon para kung sakaling may mangyari dyan, ma-rescue ang 250,000 na Pilipino sa Taiwan. Yun ang number one concern ng ating militar. Kasi military talaga ang mag-re-rescue dyan. Di naman pwedeng i-rescue ng mga non-government organization kung halimbawa nagpuputukan. Di ba? Siyempre, military ang merong karanasan niya kung paano iiwas at paano isalba. Kasi hindi natin pwedeng ibabaliwala ang buhay ng mga Pilipino sa Taiwan. Relax lang kayo, mga Pilipino sa Taiwan, huwag kayong masyadong magpapanik. Nandyan ang ating gobyerno at aalalay sa inyo. Kung di ako nagkakamali, yatang MECO ay gumagalaw na di ba? Yung Manila Economic Cultural Office, ayan yung parang ambassador ang galawan Under yan ni ambassador or ni MECO Chairman Garapil, yung dating PCO, di ba? Yung dating PCO, Secretary, siya ngayon yung chairman ng MECO. Ayan, ma'am, good luck sa inyo. Kung paano nyo inaayos, pinaghahandaan, huwag naman sana mangyari, mabuti ang nakahanda pa rin. Okay? Nilinaw daw po ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na walang nangyaring pagtataas daw ng alerto sa hanay ng militar. Ito ay kasunod ng naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa anniversary ng Northern Luzon Command o NOLCOM, Hamakalawa, hinggil sa posibleng pananakop anya ng China sa Taiwan. Sa pahayag ay nakatuon umano ang paghahanda bilang dito naman ay bahagi ng kanilang mga mandato at proteksyonan ang mga Pilipino at bantayan ng teritoryo. Partikular anya rito ang paglilikas ng 250 mga Pilipino o overseas Filipino workers na nandiyan nga po sa Taiwan sa sandali ng lumala ang sitwasyon. Ayun, ayan, malinaw Napanood ko yung speech niya kasi, yun naman talaga, wala naman siya sinabing tayo ay kadamay, tayo ay sasali dyan. Hindi po, tayo ay may sariling pinaglalaban at pinaninindigan sa exclusive economic zone. Doon nakatutok ang ating mga kinaukulan. Pero siyempre, inuulit ko, ang ating mga Pilipino sa abroad, hindi lang sa Taiwan, in case na may mga problema, ay laging kasama yan sa mga priority at yan ay obligasyon ng ating Philippine government na tulungan sila. Yun talaga Nasa batas yan. Mandato ng Department of Foreign Affairs, proteksyonan ng lahat ng Pilipino sa abroad. Yan man ay illegal o legal. At kapag mayroong mga tensyong ganyan ng military, hindi pwedeng makawala dahil silang merong kapabilidad, kakayanan para i-rescue kung kinakailangan.
Muling dinipensahan daw po ni Finance Secretary Rap Recto ang desisyon ng pamahalaan na ipatupad ang atas ng Kongreso na ilipat ang sobra na hindi nagagamit na pondo ng mga government-owned and control corporation or GOCC sa mga mahalagang programa, kalusugan at panlipunan. Ayon. Ito ang pahayag po ng kalihim sa kanyang pagharap sa Korte Suprema sa pagtalakay po ng legalidad ng paglipat ng sobrang pondo ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa National Treasury upang suportahan daw po ang unprogrammed funds ng General Appropriation Act or GAA, okay, ng 2024. Ipinaliwanag pa ni Secretary Recto na ang sa katuparan ng palisiyang ito ay makakatulong sa mas mabilis na pagbangon sa bansa mula ho sa pandemya at sa epekto ng geopolitical tension. Ayun. So, ginajustify lang ho. Anyway, nasa Korte Suprema ang isyong ito. Tingnan natin kung ano po ang magiging desisyon after ng mga oral argument debate ng magkakabilang panig, petitioner at saka complainant. Yan ho sa usapin. Basta nasa Korte, ating ipinapaubaya na ho sa kanila ang jurisdiction dyan kung ano ang mangyayari. Okay? 9 minutes after 9 o'clock ng umaga, ang bilis ng oras nga po, ano ha? Dahil Friday morning ngayon, humarap sa media at nagpa-public apology daw, ganon? Ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, Specialist Operation Group, Head Gabriel Go. Ikaw naman kasi Go, relax ka lang. Kasunod ng naging hindi magandaan niyang pakikitungo nito sa mga pulis na kanilang sinita sa operasyon sa lansangan kamakailan. Yan, dapat kasi may coordination kasi kayo. Ginawa ito ni Go na pagbisita sa tanggapan daw po ng NAPOLCOM kung saan humingi rin ito ng paumanhin kay Commissioner Rafael Calinisan sa buong PNP at sa MMDA. Ayan kasi, kayong relax lang kasi. Pagka nagpapatupad ng batas, coordination na maayos. Huwag nagsasapawan, huwag nagpapadala sa emosyon, init ng panahon, init ng kung ano-ano, ha? Ngayon, sorry na lang. Ganon. Sinong kahiya-hiya? Diba? Pulis at saka MMDA, ha? Magandang umaga po sa inyo, mabuhay po kayo. Sana po'y malupang lumakas ang inyong ugnayan. Baka pagsubok lang yan sa inyong kakayanan at inyong trabaho. Okay? Hindi umano basta-basta mapapatigil ng pamahalaan ang ayuda para sa Kapos Kita Program o KAAP. Dapat lang. Sa kabilaan niya ng mga usapin kaugnay ng eleksyon at nalalapit na oral argument nga po sa Korte Suprema at sa press briefing nga po sa Malacanang. Sinabi ni Communication Undersecretary Attorney Claire Castro na maraming Pilipino umaasa sa naturang ayuda upang matustusan ang kailang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito hindi na niya agad-agad na masususpindi ang distribution daw ng AKAP, lalo't maaring umalma ang mga benepisyaryo na matagal na anyang umaasa rito bilang pantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Alam mo yung AKAP program at saka yung lahat ng ayuda, matagal na po yan at hindi naman masama. Bakit kasi ngayon pinaiinit-init nila? Naiingit yata yung iba. Gusto yata nila sila ang magbigay ng ayuda kapalit ng botme, ito yung ayuda, yan. Kala nyo hindi natin alam yan? Kung gusto nyo mamigay kayo ng ayuda, di sumama kayo kay Pangulong Marcos. Sumama kayo sa administrasyong ito. Kasama kayo sa magbibigay ng ayuda. Ay, problema, panay ang banat nyo sa gobyerno, tapos gusto nyo magbigay kayo ng ayuda. O di magbigay kayo galing sa sariling bulsa nyo. Di walang problema. Tapos yung legal na programa ng gobyerno, pagbigay at kalinga sa mga mahirap, ay inyong pinapatulan at inyong minamasama. Di ba? Inggit lang yan. Sa bagay ang Pilipino, maraming yan Ay problemang inggit, hindi naman nakukuha ng medical. Hindi naman nakukuha sa operasyon yan. Nakukuha yan pakapala ng apog. 12 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Diyan lang po kayo, magbabalik pa. Halos nagsisimula pa lang tayo. Dito po sa Mike Abel Live. Balik na po tayo at this time ay ating pong makakaugnay. Inabala muna natin sandali si Professor J. Batumbakal, Maritime Law Expert.
kaugnay pa rin sa West Philippine Sea issue, tapos itong tensyonado sa issue naman po ng Taiwan-China. Ano nga ba ito? Professor, magandang umaga po at welcome sa Mike Abby Live. Hi Mike at lahat po nakikinig. Ganda umaga po sa inyo lahat. Professor, pakipaliwanag nga po ninyo, ano bang inyong basa at pananaw dito sa talaga bang Chinese military drill lang itong nangyayari ngayon diyan sa China na kinababahala ng mga Pilipino, baka tayo madamay dito. Ano nga ba ang totoo rito, Professor? Well, una po yung ginagawa ng China, ang mga exercises niya sa paligid ng Taiwan, nakikita natin lumalaki, lumalawak at dumadalas. So seryoso po 'yan. Malinaw na pinaghahandaan nila ang paglusog sa Taiwan at any time, no? Meron lang sigurong kulang na elemento o kaya mga barko sila na kailangang ma-produce bago 'yun maging makatotohanan na, no? So pag nangyari 'yon, whether we like it or not, the Philippines will be involved. No? Hindi yan bagay na masasabi natin na hindi tayo madadamay. Kahit sabihin natin ayaw natin, idadamay talaga tayo ng China dyan. Bakit po, Professor? Paki-elaborate nga po para hindi naman nagpapanik at maintindihan ng tao. Ano ho yung nakikita niyong basihan na sa ayaw at sa gusto natin ay tayo ay madadamay? Please lang po. Opo. Well, una, siyempre, yung ating mga tao na nasa Taiwan, 150,000 na OFW, tapos yung din mga turista, no, na pupunta dyan, at siguro yung mga kapamilya nitong mga to, no? Maraming tao po yan. At dahil doon, mayroon talaga tayong interest, no, na proteksyonan ang ating mga mamamayan. Kahit nasaan naman sila, yun talaga ang polisiya po ng gobyerno simula pa noong 1990s, no, lalo na yung mga FWs. Kailangan silang bigyan ng tulong at proteksyon kung sakaling magkakagulo yung mga bansa na kanilang tinitirahan o kaya pinagtatrabahuhan. Kung naalala nyo po, nung ilang taon na nakaraan, yung ambassador ng China ay nagbanta pa, no, na sabi niya kumbaga pinapatahimik lang tayo kung gusto nating pangalagaan yung ating mga OFW sa Taiwan. So malinaw, no, na wala silang pakialam sa atin kung tayo ay matatamaan doon, no, yung ating mga mamayan doon. So yun yung una. Okay. Pangalawa, yung ating trade, yung kalakalan natin sa Taiwan. Marami po tayong nai-import from Taiwan, lalo na mga petroleum products, agricultural products, electronics, no, appliances. So tatamaan po 'yon, no? At mayroong implikasyon din 'yon. So for example, yung petroleum products, di ibig sabihin yung gasolina at langis na ginagamit natin, magkakaroon ng mga shortage din 'yan, no? Dahil bababa ang supply. Tataas ang mga cost ng mga bilihin. Mawawalan tayo ng mababawasan yung supply natin ng mga pagkain, gano'n, no? So direct yung impact noon, no? Kung sakaling magkagulo sa Taiwan, biglang mawawala 'yon. And biglang mabawasan ang ating mga available products at magtataasan tuloy ang mga presyo, no? At siguro may mga ilang mga businesses na babagsak dahil doon. At pangatlo, yung pong kalakalan din natin sa ibang bansa, no? Yung mga barko po na nagdadala ng mga produkto, marami po diyan nagdadaan diyan sa area ng Taiwan, no? So po yan, magre-reroute yan siyempre. Yes. Yung mga cargo vessel, mga petroleum, mga oil tankers, etc. Magre-reroute yun para umiwas doon sa gulo. And ang epekto niyan, una, again, yung mga costs ng mga produkto na yun. Yes. At pangalawa, yung magiging environmental impact sa atin dahil siyempre, pag umiwas sila sa Taiwan Strait, malamang ang dadaanan nila ay yung ating mga inter-island waters. No? So, malaki yung impact mo na hindi pa natin nga na iisip ko ano yun. No? Sigurado magkakaroon ng interference sa ating mga fishing activity at transportation activity dahil dadami yung mga nagdadaan na barko. Yes. Tapos yung increase na risk ng environmental damage kung sakaling magkaroon ng baggaan o kaya maritime accident doon sa ating mga inter-island waters na napakaliit at congested, no, pag mangyari yun.
Okay, so matitindi po pala ito, mga posibleng mangyari at tama siguro yan. Ang tanong, Professor, ano ang dapat gawin ngayon ng Philippine government? Nauna nang sinabi ng military na pinaghahanda na yung NORCOM para sa evacuation kung kinakailangan, gagamitin nila. Maisalba yung 250,000 daw po ang Pilipino sa Taiwan. Maliban doon, ano pa ang dapat paghahanda na gagawin ngayon ng Philippine government, Professor? Well, tama po yung direktiba na yon kasi nga yung isa pa nga palang impact ng sakaling magkagulo sa Taiwan ay yung humanitarian effects, no? Maglilikas yung mga tao. Pag nilikas natin ang mga Pinoy, sigurado maglilikas din ng ang mga Taiwanese, no? At wala sila ibang mapupuntahan kundi yung Pilipinas dahil tayo yung pinakamalapit na bansa. Yes. Tatawid po sila ng Taiwan Strait para lang makalayo dun sa kaguluhan. Dito no? pala, ha? So, yung armed forces ko sa ngayon, dapat lang na pag-isipan nila yung contingency na yan. Kung sakaling mangyayari yan, dapat handa sila. Hindi pwedeng maghihintay tayo na mangyari yung disaster bago tayo mag-isip kung paano siyang sasagutin. No? So, tama lang po na nagko-contingency planning ang armed forces. At yung Northern Luzon Command nga ang magiging responsible dyan kung sakaling mangyayari. No? Kaya para sa akin, yung sinabi ni CISAP sa NOLCOM, para actually ano lang yan continuation o kaya implementation yan ng existing policy ng Pilipinas Parang na reminders pangalagaan ang kanyang mga mamamayan abroad at tanggapin at tulungan din ang mga refugees from countries na nagka-undergo ng social o upheaval o kaya armed conflict. Mga refugees, ika nga. So, hindi tayo dapat, kumbaga, mabahala na pinag-iisipan yon ng AFP. Tama lang yon dahil yung talaga tungkulin nila, kumbaga, think of the unthinkable, no? And prepare for it, no? Okay. Well, Professor, sa issue naman, dahil eksperto ka sa maritime law, may epekto ba ito sa West Philippine Sea? Sa ating exclusive economic zone, kung matutuloy yan, huwag naman sana, between China at saka Taiwan? Magkakaroon po ng epekto yan sigurado dahil nakita natin yung kanilang mga military bases doon sa mga artificial island nila, no? Yung sa Mischief Reef at saka yung sa Fiery Cross at isa pa, no? Yung mga military bases na yon sigurado gagamitin nila para ang mga ibang bansa na maaring gustong tumulong sa Taiwan or at the very least, para sakalin ang maritime trade na papunta sa Taiwan. No? So, babantayan nila yung buong West Philippine Sea siguro para hindi makalusot ang kahit sino na maaring makakatulong sa Taiwan. At tayo maapektuhan yan dahil necessarily mag-interfere din sila doon sa ating maritime trade na dyan din nagdadaan. Okay. Professor, salamat po at sige, tulong-tulong na lang tayo sa nangyaring ito at yung mga sinabi, napakalaking tulong yan sa kaalaman ng lahat, pati ng gobyerno at sana ay may mga something na dapat gawin talaga para sa paghahanda. Salamat, Professor. Mabuhay po kayo. Welcome po at magandang tanghali po sila. Si Professor J. Batombakal po, Maritime Law Expert. Samantala, ang ating Pangulo ay nasa May Lucena, sa lalawigan sa Quezon Province nga po, at yung nga po ay dadaluhan ang tinatawag na celebration ng buwan ng Kalutong Pilipino. Kalutong Pilipino, lalim ng Tagalog na ito eh. Ayun, doon na yung ating Pangulo ha. Panoorin na po natin. Ngayon po'y bumibisita ang ating Pangulo sa Marilu Rihana Food Products booth.
Kasalukuyan naman pong bumibisita ang ating Pangulo sa High Value Crops Marketing Cooperative of Quezon. Kasalukuyang bumibisita ang ating mahal na Pangulo sa Pinagdanlayan Rural Improvement Club, MPC, and Tayabas City Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Kasalukuyan pong binibisita ng mahal na Pangulo ang Lukban LGU booth. At nakikita rin po natin at tinitikman ng ating mahal na Pangulo ang ipinagmamalaking produkto ng Lukban, ang longganisang Lukban. Kasalukuyan rin po bumibisita ang ating mahal na Pangulo sa Bukid, Iluminada.
po ay kasalukuyang nabisita ang ating Pangulo sa booth ng CITES. Kasalukuyan ay po bumibisita ang ating Pangulo sa booth ng Bertels. Kasalukuyang bumibisita at nakikipagkwentuhan po ang ating mahal na Pangulo sa Be Good Farm. Kasalukuyang bumibisita po ang ating mahal na Pangulo sa Girasoles Sunflower Farm.
Ngayon naman po ay bumibisita ang ating mahal na Pangulo sa LGU San Antonio booth. Ngayon naman po ay bumibisita ang ating mahal na Pangulo sa booth ng 4K Cacao Farm na nagbibida ng mga produktong gawa sa kakao. Ngayon po ay bumibisita ang ating mahal na Pangulo sa Junta Cafe. Kung saan pinibida ang pinagmamalaking niyubak o nilubak ng lalawigan ng Quezon. Natinikman ang ating mahal na Pangulo. Ngayon naman po ay bumibisita ang ating mahal na Pangulo sa Cibada Philippines Incorporated booth.
Ngayon naman po ay binibisita ng ating mahal na Pangulo ang Department of Tourism Region 4A booth. Ngayon naman po ay binibisita ng ating mahal na Pangulo ang booth ng Philippine Culinary Heritage Movement booth. Ngayon naman po ay binibisita ng ating mahal na Pangulo ang booth ng National Commission for Culture and the Arts, ang paghuling booth. Siya na po nagtatapos ang tour sa exhibit booths ng ating pong mahal na Pangulo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa ito ay kinakailangan
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay naririto ngayon para sa pagdiriwang ng Filipino Food Month 2025 o Buwan ng Kalutong Pilipino National Kickoff. Upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita, tinatawagan po natin si Quezon Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat po. Minamahal po namin na Pangulo ng ating bansa, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Secretary Kiko Chul Laurel Jr., mga kabalikatan po natin na mambabatas, Congressman Mike Tan and Congressman Reynan Arrogancia, mga kapwa po natin na manggagawa sa pamahalaan. Pasasyahan nyo na po yung boses ko, naubos na. Sa atin pong mga bisita, ang atin pong mga katuwang sa industriya ng pagkain at agrikultura, mga kalalawigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Taos puso namin po kayong tinatanggap again dito po sa aming mapayapa, papaunlad, masaya at pinagpalang lalawigan ng Quezon. Gusto ko pong sabihin na ang araw na ito ay makasaysayan at hindi namin malilimutan. Dahil una, binisita ulit tayo ng ating mahal na Pangulo. Hindi niya tayo nalilimutan. Pangalawa, ay dito po inilunsad ang Filipino Food Month o ang Buwan ng Kalutong Pilipino. Ito po'y pagpapakita ng suporta ng ating minamahal na Presidente doon sa sektor ng agrikultura, ang patuloy na pagpapaunlad ng agrikultura at seguridad ng pagkain. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Pangulo. Pagdating po dito sa aming lalawigan, I guess nakita at natikman ng ating minamahal na Pangulo kung gaano po kasagana ang ating pagkain dito sa ating lalawigan. Naobserbahan po niya na locally produced and processed at ibinebenta sa merkado. Pero siya na rin ang nagsabi na tulungan natin dahil nakita niya yung mga kulang pa. Paano pa natin may improve nang sa ganon ay maging sustainable pa ito na pamamaraan na pinagkakakitaan ng ating mga kalalawigan. Kanina natikman po niya ang longganisa natin, ang atin pong malinamnam na habhab, hindi lang niya natikman pero alam niyo na kung ano ang unique kung paano kinakain ng habhab. Hindi po gumagamit ng kubyertos, no? Ganon din, may mga panghimagas po tayo na nandyan po ang ating makrema na budin ng Tayabas. Nagtataka si Presidente kanina, ano yung kulay violet, no? Yung atin pong masarap na puto bao ng Unisan. Meron din po tayo na curious siya nung makita yung ating pinagong at meron na tayong ube na pinagong at this time. Meron din tayong na-showcase na mga made of rice or black rice, red rice na kape at siya mismo ay tumikim dito. Yung mga pagkain na yan, alam ko saan man sa ating bansa ay sumasalamin ng iba't ibang istorya, no? Kultura at kasaysayan ng atin pong lalawigan at rehiyon. Kaya po, sasamantalayin ko ang pagkakataon para magpasalamat po sa Department of Agriculture sa patuloy po ninyo na ibinibigay na suporta sa atin pong mga magsasaka. Bibigyan ko po ng pagkilala ang ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyo pong contribution. Palakpakan po natin sila. May mga mangingisda din po tayo dito, artisans. Meron din po tayong mga chefs, mga food enthusiasts, no?
Thank you so much po sa pagsiguro ninyo na meron pong ihahain sa hapagkainan ang pamilyang Pilipino. Again, wini-welcome ko po kayong lahat and Happy Filipino Food Month, ang buwan ng kalutong Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, Governor Tan. Upang magbigay ng kanyang mensahe, pagdidetalye sa programang Filipino Food Month Kick-Off Celebration at pagpapakilala sa ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa mga kasamahan natin sa Department of Agriculture, Tourism, National Commission for Culture and Arts, Philippine Culinary Heritage Movement, and of course to Governor Helen Tan and to the mayors and other government officials here. Magandang araw po sa inyong lahat. Nabusog ho kami doon ni Presidente sa kakaikot at ang pagdiriwang na ito ay isang pagsaludo sa mga nagtataguyod ng Philippine culinary traditions bilang parte ng ating kasaysayan at pagkakailanlan bilang isang bansa, bilang isang lahi. Natutuwa po ako dahil dito sa Quezon ginanap ngayon ang ating selebrasyon. Hindi yun na itatanong, isa sa mga aking paboritong pagkain ay ang langgunisa ng Lokban. Masarap po talaga. Higit ang kanyang tanging lasa, ang mga alala na dala niya ang bumubusog sa ating kaluluwa. Tulad ng Quezon, may mga tanging pagkain na sumasailalim sa kultura at kasaysayan ng bawat lugar sa Pilipinas. Mga pagkain na nagmula sa sipag at pupunyagi ng ating mga magsasaka at mangingisda, pamana ng mga ninuno at isasalin sa ating mga susunod na henerasyon. Nawa na pagdiriwang nito sa nitong buwan ng pagkain ng Pinoy ay maging isang pagpupugay din natin sa mga magsasaka at mangingisda na patuloy ng nagsusumiksa upang hatiran ng pagkain ng bawat hapag. Maraming salamat po at isulong po natin ang pagkaing Pinoy para sa saganang bagong Pilipinas. And now, mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DA Secretary Kiko Chu Laurel sa kanyang pagpakilala. Magsiupo po tayo. Ang 3rd District Representative ng lalawigan ng Quezon, Reynante Arrogancia. Ang 4th District Representative naman ng lalawigan ng Quezon, Representative Keith Mika Tan. At ang ating host dito sa ating selebrasyon ngayon, ang ating Provincial Governor ng lalawigan ng Quezon, Governor Angelina Tan, mga kasamahang lingkod bayan, mga kagalang-galang na panauhin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong buwan, ipinapaalala na sa atin ang kahalagahan ng pagtatangkilik sa lutuing Pilipino. Kaya ikinagagalak kong maging bahagi sa pagdiriwang na ito, isang paanyaya na muling bumalik sa ating mga kusina. Para sa atin, ito ay lugar kung saan inihahanda ang pagkain para sa ating mga mahal sa buhay. Sa pagdiriwang ng buwan ng kalutong Pilipino, ginugunitan natin ang ating mga kusina bilang santuaryo ng ating kasaysayan, ng ating kultura at pagkatao bilang Pilipino. Isang karangalan ang makasama kayo sa kick-off celebration ng buwan ng kalutong Pilipino or Filipino Food Month, kung saan pinagdiriwang natin ang linanamnan ng ating mga putahe at ang lalim ng ating kakayahan bilang isang bayan.
Ang lagi natin mga Pilipino, ang lagi nating sinasabi, kain na tayo, manganta yun, mangaon ta. Iyan po ang madalas natin paanyaya sa isa't isa. Kung kaibigan man, kung malapit man, o kung hindi man natin nakilala pa. Para sa atin, ang pagkain ay ang wika ng ating puso. Ang simbolo ng ating pakikiisa at pagmamahal. Pero gaya rin ng mga pagmamahal, minsan nakakalito rin ang pagkain para sa ating mga Pilipino. Saan mo gustong kumain? Ang tanong. Madalas naman ang sagot dyan kahit saan. O kaya naman, anong gusto mong kainin? Kaya ang sagot na naman doon, kahit ano. Nakakalito man, malinaw ang isang bagay. Ang pagmamahal natin sa pagkain Pilipino at mga kasalo sa pagkain nito. Kaya nga, kahit payak lang ang ating mga tahanan o sapat lang ang nasa ating mga hapag, handa pa rin tayong magsabi, tara na, kain na tayo. Mahalaga ang lahat ng ito sa ating isinusulong na tinatawag na experiential tourism. Ano ibig sabihin yan? Ang nauso ngayon sa pag-tourist, ayaw naman ng turista na pumunta lang sa ilang lugar, uupo lang sa tabi ng dagat, magbabasa ng libro, walang ginagawa. Ngayon, ang gusto ng mga turista, meron silang nakikita, meron silang nararanasan na masayang ginagawa at napakalaking halaga na ipakilala natin ang pagkaing Pilipino. Dahil kapag nakakain na ang isang dayuhan ng masarap, kahit anuman na klaseng Filipino food, basta't natikman na niya, malaki na ang kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipino. Kaya naman, sa bawat paglalakbay natin sa mga rehiyon ng Pilipinas, natutuklasan po natin ang tiyaga at husay ng Pinoy sa pagluluto. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang pagkain ay ang pinakamabilis na paraan upang pahalagahan ang ating kultura. Bilang tubong Ilocano, hindi ko naman malimutan ang lasa ng dinengdeng na inihanda ng aking pamilya. Sinasabi nga yung aking ama, yan lang ang kinakain. Basta pagka yung kahit na may bisita, yung mga bisita, steak ang kinakain. Yung aking ama doon, kinakain pa lang niya, isda, dinengdeng, walang kanin. Kaya naging sikat nga sa buong Pilipinas, itong simpleng ulam na mula sa sariwang gulay, na hinahaluan lamang na bagoong o patis, may konting pait at alat na ating binabalik-balikan. Meron na, dadagdagan pa, pag piyesta, lalagyan pa natin ng bagnet na malutong sa labas, na malambot sa loob. Sinasabayan pa ito ng kamatis at lasuna, tutugma sa tamis at alat na swak na panlasa ng mga Ilocano. Tawag po namin dyan KBL, kamatis, bagoong lasuna. Yun po ang para hindi po masyadong nakakaumay yung taba. Lalagyan po natin ng konting kasabay. Subalit hindi lamang Ilocos naman ay hindi ang may hatid na yaman sa ating panlasa. Sa Pampanga, natikman natin lahat ang sisig. Mula sa tira-tirang bahagi ng baboy, nakagawa ang ating mga kabalit ng isang obra na naging pambansang paborito. Dadagdag ko dyan, hindi lang pambansang paborito. Sumikat na ang sisig. At kung ano-ano, kung saan-saan ka po. Sa Amerika, lalo. Yung mga Amerikano, alam na nila yung sisig. Paborito na nila. Kaya makikita natin ang pagkain Pilipino, kahit sa mo dalhin. Kung tayo ba ay nasasarapan, kung dadali mo kahit saan lugar, ang dami naman Pilipino, pinapakilala nila ang pagkain Pilipino, laging napaka-popular ng ating kinakain. Sa Bicol naman, hinahangaan ko ang laing na may konting tamis mula sa gata at anghang mula naman sa siling labuyo. Sa Cebu, alam na sumikat ang Cebu. Paano mo malilimutan ang luto at lasa ng lechon? Sa linamnam nito, hindi kailangan ng sausawan. Sa Mindanao naman, ipinagmamalaki ng pianggang manok ng mga tausog. Meron din silang yung tinuyang itom na ipinapakain na galing sa
Nakahalata na inyo, mahilig ako kumain. Ang dami kong alam tungkol sa pagkain. At yan ay tinuro sa akin ng aking ina. At yung father ko nga, dinengdeng lang ang kinakain eh. Yung mother ko ang talagang mahilig magluto. Kaya natikman po natin lahat yan. At siyempre po, dito naman sa Quezon, natikman po natin kanina ang pansit habhab, pansit na kinakamay at kinakain na diretso mula sa sariwang dahon ng saging. Mas lalo pa, sumasarap ito pag linagyan pa natin ng topping ng longganisang lukban na may tamang asim, sarap at masarap na bawang. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag, at may malasakit sa kapwa. Malikhain, dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag, dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin nating ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo, lagi nating naaalalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Sa buwan na ito, huwag din po natin kalimutan na sa bawat na masarap na putahe ay may mga kamay na nagtsatsaga upang tayo ay may maihain sa ating mga mesa. Sila ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang ating manggagawa sa industriya ng pagkain. Maging ang ating paboritong kusinero sa karinderya ay ating purihin at pasalamatan. Ang bawat ulam na kanilang hinahanda ay may katumbas na sipag at tiyaga. Kaya naman, ang pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang masiguro na may sapat at murang pagkain para sa bawat Pilipino. Bilang tugon, inilunsad natin ang iba't ibang programa upang mapababa ang presyo ng pagkain at maparami ang produksyon nito. Kabilang dito, ang Kadiwa, ang 29 peso program, at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy, at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot kaya. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan. Kaya, tara na, ating ipagdiwang ang pagkain Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon. Panatilihin natin ang ating mga tradisyon habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas na may mas masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang pagkain Pilipino. Tara, kain na. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang photo opportunity. Tinatawag po namin ang DA officials at miyembro ng FFM Steering Committee. Maaari na po kayong umakyat sa stage. Local government officials ng Quezon, please stand by. Maraming salamat po. Please exit to your right. Local government officials ng Quezon, maaari na po tayong umakyat sa stage. Representatives of the farmer cooperatives and associations, please stand by.
Maraming salamat po. Please exit to your right. Finally, representatives of the farmer cooperatives and associations, please come on stage. Maraming salamat po. Please exit to your right. At maraming salamat din po sa ating mahal na Pangulo sa pagpapaunlak sa ating photo opportunity. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po mahal na Pangulo sa muling pagbisita sa probinsya ng Quezon at para paunlakan ang Filipino Food Month 2025 National Kickoff Celebration. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.